No? Chapter 3, we read this in responsive reading. No? Ako po yung verse 1. Acts chapter 3. Book of Acts is the Acts of the Holy Spirit. No? In the life of apostles and churches. Yan. In verse 1, now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being 9th hour. A certain man lame from his mother's womb was carried home daily at the gate at the temple, and so called Beautiful, so as some of them entered the temple, who seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him, John said, look on us. And he gave heed to them, expecting to receive something of them. Peter said, but I have give thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. No? Praising God. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read tonight. Holy Spirit, we need your power, guidance, and wisdom. Pour out your blessing tonight through your words, of God. And make my blessing to thy brethren tonight. Give me wisdom and power. And your word be a blessing to us tonight, O God. Cleanse our heart, forgive our sins, O God. And dalayan ko, Diyos, padala mo kami ng revival ngayong gabi sa pamagitan ng inyong mga salita. Kaya Diyos, gamitin mo ang mensaheng ito upang maabot ang aming pangailangan ngayong gabi, O Diyos. Patawad ano man aming pagkukulang, pagkasala sa inyo, Panginoon. Linisin mo aming puso. Ano mang mga bagay na kasalanan, pagkukulang na maging hadlang ngayong gabi sa blessing namin sa pagtanggap ng iyong mga salita. Linisin mo po kami, O Diyos. Patawarin. Make us worthy tonight, O God. And Lord God, alain ko po, ano man aming ma-accomplish ngayon, ikaw po ang magpapala sa amin ngayong gabi, O Diyos. Nawa, Diyos, pagpalain mo mensaheng ito, maging lingkod, gagamitin, I am nothing, O God, kung wala ang inyong tulong at gabay. I'm good for nothing, O God. Give me strength and power and guidance and wisdom as I deliver your message tonight, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, sabi po, nakita natin anong mensahe. And then this is about prayer. Now Peter and John went up together in the temple at the hour of prayer, being 9th hour. So, ang title ng mensahe natin ngayon is about prayer. Why prayer is important meeting. Amen. Why we need to attend prayer meeting every Wednesday. Bakit kailangan tayong dumalo sa prayer meeting bilang manampalataya, no? And bakit kaya, no? Napakalaga ng prayer meeting, no? But this sometimes, hindi lang sometimes, but many times, this is the most neglected meeting, no? Of every believers, no? So makita natin, bakit kailangan natin dumalo sa prayer meeting bilang manampalataya? No? Sa ating banabasa, now Peter and John went up together in the temple at the hour of prayer, being 9th hour. It means, bakit kailangan natin dumalo sa prayer meeting? Kasi nandito po sa Biblia ang prayer meeting. Amen. Nasa Bible ang prayer meeting. Ang prayer meeting ay salita ng Diyos. Oo. Kasi kung hindi malaga ang prayer meeting, ay walang prayer meeting sa salita ng Diyos. Sa ating binasa, this is a prayer meeting. This is a church prayer meeting. No? So, makita natin, kapatid, no? Nasa Biblia ang prayer meeting. This is biblical. But it's sad to say, many churches today, wala nang prayer meeting. Amen. Even nga, mga Sunday evening, wala na rin silang prayer evening service. Amen.
Hindi natin alam kung ano ang kadahilanan. May mga churches, ang dahilan nila kasi gabi na ang mga membro o uwi. Oo, gabi na silang umuwi galing sa trabaho. Madilim na ang daan. Maraming dahilan. No? Yan po. Pero kapatid, nasa Biblia ang prayer meeting. No? No, mahalaga. Kahit walang dadalo, may prayer meeting pa rin ang simbahan. Napakalaga ng simbahan. Amen. Ang malaga ang prayer meeting sa simbahan. No? Kaya po, this is a regular meeting. No? Dito po sa New Testament Church, dito po sa Book of Acts, they observe prayer meeting. Amen. Dito po sa ating binasa, si Peter and John went up together. Notice the word, went up together. Sama-sama. Together in prayer meeting. Amen. Together. Masaya na ang bawat isa. Sama-sama sa panalangin. Amen. Sa panalangin. Tanda natin, ang panalangin ay kailangan ng bawat mananampalataya. In fact, ang panalangin, ang prayer meeting, hindi kailangan ng Diyos. Kasi ang Diyos walang kailangan. Ang mga Kristiyano ay maraming kailangan. Kaya dapat tayo ay dumalo sa prayer meeting dahil nangailangan tayo ng Diyos. Marami tayong pangailangan, marami tayong kahilingan, kapatid, sa Panginoon. Marami tayong prayer request. It's sad to say, maraming Kristiyano gusto answer prayer, gusto blessing, pero ayaw umattend sa prayer meeting. Amen. Dito po sa New Testament Church, they observe prayer meeting. Ito po si Peter and John went up together in the temple and at the hour of prayer. Together na at the hour of prayer, being ninth hour. No? According sa study, sa kanilang oras, ang 9th hour ay 3 p.m. No? 3 p.m. sa kanilang oras. No? 3 p.m. ang kanilang prayer meeting. Amen. 3 p.m. No? For us to know, sa mga Hudyo, ang custom nila is to pray 3 times a day. 3 times a day sila nagpipray. Amen. They pray 9 o'clock in the morning. In the afternoon, they pray also 3 o'clock, 9th hour. And they pray also evening, sunset. They pray also. They pray 3 times a day. Amen. Napansin niya ang mga Muslim, 3 times a day nagpe-pray. Kahit saan sila nagpe-pray 3 times a day. Oo. Pero mga Kristiyano, 3 times a day na rin. Kasi 3 times a day kumakain. Amen. Yan po, no? So makita natin, kapatid, si John, pupunta sila sa prayer meeting. At makita natin, ayon sa kasaysayan, ay doon sa pagpunta nila sa templo, sa simbahan, nung doon sa malapit sa pintuan, mayroong pansin natin, may isang lalaki, a certain man, lame from his mother's womb. No? May isang lumpo na nakaupo. No? Doon. Ito ay from mother's womb. Ibig sabihin, ay pinanganak na siyang lumpo. Yung lalaking ito. At doon siya sa pintuan, dinadala siya ng kanyang kamag-anak araw-araw doon sa templo. Para ano? Para magpalimos. Yan. Yan po ang hanapbuhay ng isang lumpong ito. Pero makita natin, kapatid, ito sa ating binasa in verse 3, ay ito ay oras na ng prayer meeting. At doon na po papunta si Peter and John. Parating na po sila, papasok sa templo. At nandito po, pagdating nila sa templo, nanghingi itong lumpo ng limos. At nag-expect itong lalaking itong pilay, no? Nag-expect na mayroong ibibigay itong dalawa. Oo, palayo pa lang, aba, may ibibigay ito. Si nakaniktay siya,
maganda yung suot. Oo. Naka-e-bike. Wala pang e-bike pala. Siguro may malaking ibibigay nito. Oo. Ngunit, pagdating nila doon, walang maibigay yung dalawa. Oo. At tiningnan ni Peter andyan ang lalaking lumpo, malungkot. No? Siyempre, walang ibibigay. Tiningnan niya. Ngunit, sinabi ni Pedro, sabi niya diyan sa verse 3, tingnan natin kung anong binigay ni Pedro at ni John sa Acts chapter 3. Saan na yan? Ayan. And Peter, fastening his eyes, tiningnan niya po ang lumpo. And look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something. But then Peter said, walang maibigay si Peter at saka si John. Pero sabi ni Peter, silver and gold have I none, but such I receive, I have give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen. Wala silang maibigay na pera, ginto, wala silang maibigay na tulong, pero kapatid, malaking tulong ang ibinigay nila sa lumpong ito. Binigay nila ang Panginoong Isokristo. Pinakilala nila ang Panginoong Isokristo. At sabi ni Peter, stand up and walk. Amen. Ang sabi niya, they took the right hand, lifted him up, no? Hinawakan niya sa kanang kamay at kanyang itinayo. And immediately his feet and ankle bones received strength, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. What a blessing, kapatid, no? Na nangyari dito sa isang lumpo, isang lalaking lumpo, kapatid, nakalakad, kapatid, nagkaroon ng kagalingan, kapatid, no? Tumayo, lumakas ang kanyang mga tuhod at nagsimula sang naglakad-lakad, tumalon, at doon, kapatid, siya ay nagkaroon ng kagalingan at pumasok siya sa templo at kasama nila sa pananambahan, kasama nila sa prayer meeting. What a blessing. Amen? No? Na matagal na siyang lumpo, pinagaling ng Panginoon sa templo during prayer meeting. Kaya mahalaga ang prayer meeting, kapatid. Kaya praying, Peter and John went up together in prayer in the temple. Yan po, napakalaga ng prayer meeting. Amen? Gumawa ang Diyos ng himala sa prayer meeting. Gusto nating mga himala sa buhay natin, kapatid, mga imposible, naging posible. Prayer meeting is very important meeting. Amen. Because, why it is important meeting? Because we are meeting our God. Amen? Hindi basta-basta kung sino ang appointment natin, every prayer meeting. Ang appointment natin ay Diyos na ating tagapagligtas. Ang Diyos na sumagot ng ating panalangin. Ang Diyos, hari ng mga hari. Yan po ang ating appointment, every prayer meeting. Kaya kailangan ang Kristiyano ay maghanda sa pagdalo. Amen? Makipagniig sa Panginoon. Meeting with God. Kaya mahalaga ang prayer meeting. Because we are praying together. Sama-sama tayo, kapatid. Praying together. Peter and John went up together. Sama-sama. Together in prayer meeting. Amen? Together in prayer meeting. Kaya mahalaga, okay rin nagpipray ka nag-iisa. No? Pero more power if we pray together. More prayer, more power. Amen. So makita natin, kapatid, together, praying together is important in the temple during prayer meeting. Yan po, mahalaga na tayo sama-sama
na nanalangin sa isa't isa. Oo. Hindi natin pwede sabihin, nagpe-pray naman ako sa bahay. Iba po ang prayer sa bahay. You can pray anywhere. You can pray without ceasing. But iba po ang prayer sa templo. Amen. Kasi biblical na sa Biblia ang panalangin sa templo, sa simbahan, kapatid. Praying together is essential to every believer. Amen. Ano kaya, bakit mahalaga ang prayer meeting? Prayer meeting together. Amen. So number one, praying together shows our love to God and the brethren. Amen. Yan po ang dahilan kung bakit tayo sa prayer meeting. Hindi lang tayo pumupunta sa prayer meeting dahil may gat kang problema, may prayer request ka sa simbahan, kapatid, may prayer request ka sa Diyos. Kaya tayo dumadalo sa prayer meeting ang dahilan dahil mahal natin ang Diyos. Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy might. Amen. Matthew 22 verse 37. Amen. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Kaya tayo dumadalo sa prayer meeting. Dahil nasa puso natin ang Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, nasa puso ko ang Panginoon, pero hindi ka dumadalo sa prayer meeting. Amen. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, you must be in the house of prayer every Wednesday. Amen. Kaya kapatid, no? Yan po. Kaya nandito tayo sa prayer meeting. Hindi dahil tayo magpe-pray. May prayer request. May problema. Nandito tayo sa prayer meeting. May problema ka. May prayer request ka. Kapatid, pinagpala ka. You must be in the house of God in prayer meeting. Because the reason is we love the Lord. Amen. Ang sabi niya sa John 14 verse 15. Basahin natin. Ang sabi diyan, John 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Amen. Ang pagpunta sa prayer meeting, ang pagdalo sa prayer meeting, kapatid, tayo ay nagpapakita, kapatid, we express our love to God. Nagpapakita tayo, kapatid. We demonstrate our love for God. Bakit natin mahalin ang Diyos? 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Una, ang nagmahal ang Diyos sa atin, kapatid. Kahit tayo hindi kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. Kaya dapat mahalin natin ang Diyos because minahal tayo ng Panginoon no matter what. Amen? Hindi niya tiningnan kung gaano kalaki ang kasalanan mo. Hindi niya tiningnan kung anong kalagayan mo. Hindi niya tiningnan kung anong ugali mo. Basta minahal ka ng Diyos. Oo. We love Him because He first loved us. Amen. Anong kanyang pag-ibig? Pinakita niya. Pag mahal mo, mayroon kang ipapakita. You demonstrate that you love God. You demonstrate to attend prayer meeting. Ipahayag mo, kapahayagan na mahal mo ang Diyos. Kasi ang Panginoon nagpahayag na mahal niya tayo. In Romans 5:8, but God commended this love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. He demonstrated His love. He died in the cross of Calvary. He shed His blood. He gave His last drop of His blood. He gave His last breath of His life in the cross of Calvary, and He shouted, it is finished. Amen? Because of His love for you and me. He demonstrate His love. He commend His love. Pinakita niya, pinahayag niya, kapatid, bilang Kristiyano, ang kapayagan ng ating pagmamahal sa Panginoon, kapatid, ay pagdalo sa prayer meeting. Amen? Bakit mahalaga? Because we talk our God. Kinakausap natin ang Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, kausapin mo siya. Amen? Kaya sometimes God allow trials.
it means God loves you. Because God wants you to talk to you. God wants you to listen to you. God wants to listen to you. Amen. The more we have more problems, the more na hinahanap mo ang Diyos. The more na kailangan mo ang Diyos. Amen. Yan po. If you love me, keep my commandments. Oo. Ang pagpunta sa prayer meeting, nagpapakita lamang tayo na mahal natin ang Panginoon. If you love me, keep my commandments. Sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Ang prayer, kapatid, ay utos ng Panginoon. Amen. Hindi lang tayo may kailangan, kapatid. Because prayer is talking to God. Prayer is asking something to God. Amen. Prayer is a God's way to out of trouble. Amen. It is God's way to supply our needs. Amen. Alam ng Diyos ang ating pangailangan, pero may paraan ang Diyos para paano niya i-supply, kapatid. Unahin natin siya. Higit sa lahat, kausapin ang Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Amen. Kaya minsan hindi tayo makadalo sa prayer meeting kasi marami tayong mga worry. Amen. Ang sabi ng Matthew 6, take note. 6:31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? What shall we drink? Amen. Nag-worry tayo, ano kaya ang kakainin namin? Ano kaya ang inumin namin? Ano kaya ang ulamin namin? Hindi tayo nag-iisip kung paano tayo makadalo sa prayer meeting. What shall be clothed? Sabi ni verse 32, for all after these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father know it, that you have need of all things. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Pero gusto niya, kausapin mo siya. Amen. But seek ye first, unahin mo siya. Amen. Seek, knock, and ye shall find. Amen. Yan po. Instead, na tayo mag-worry, why we worry if you can pray? Amen. Kaya kapatid, no, yan po, nagpapakita lamang na mahal natin ang Panginoon. Amen. Kaya makita mo yung Kristiyano pag nanalamig sa Panginoon, unti-unti yan nawawala sa prayer meeting. Unti-unti yan malilate sa prayer meeting. Ay isang araw, mawala yan sa prayer meeting. Sunod niyan, mawala na sa Sunday evening. Sunod niyan, Sunday morning, mawala na. Isang araw, hindi natin malaman, hanapin mo na lang si kapatid. Nag-backslide na si kapatid. Ang una dyan nawala sa kanya, kapatid, yung pagmamahal niya sa Panginoon. Amen? Pag mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kanyang simbahan, mahal mo ang kanyang gawain, mahal mo ang kanyang ministry. Amen? Magbibigay ka ng oras kung mahal mo ang Panginoon. Magbibigay ka ng sakripisyo pag mahal mo ang Panginoon. Ang Panginoon nagbigay ng sakripisyo, binigay niya ang buhay niya para sa atin, pagpapakita na mahal ng Diyos ang tao, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. No, pinahayag niya sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Namatay siya. Amen? Nagsakripisyo siya. Ay tayo, kapatid, hindi naman ikamamatay ng Kristiyano pag umatin ka sa prayer meeting. Pero ang Panginoon namatay dahil nagpakita siya ng pagmamahal sa atin. Kung tayo nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon, aba ipakita mo sa prayer meeting na mahal mo ang Panginoon. Amen? Handa kang magsakripisyo, kapatid, pag mahal mo ang Panginoon. Makakita mo, kapatid, ng Kristiyano ay bumagsak na espiritual, lumayo na sa Panginoon, kumukupas na ang pagmamahal niya sa Panginoon, nagbabackslide na, kapatid. Ibig sabihin, nawawala unti-unti ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Amen? Bakit siya nawawala? Napapalitan niya na mayroon na siyang ibang mahal. Amen? May iba yan minamahal.
Bakit wala yan sa prayer meeting? May iba yan na meeting. Amen? Tingnan natin sa John 21. John 21. Yan. Diyan lang sa likod ng verse na yan. John 21. Yan sa likod lang na verse. John 21. Tingnan natin sa verse 15. Verse 15. So when they had dined, Jesus said, Simon Peter, the son of Jonas, lovest thou me? And he said him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lamb. Amen? Feed my lamb. Makita natin, sabi ng Panginoon, nang magkasama sila ng Panginoon, when they had dined, nag-fellowship po sila ng Panginoon at pinaalala ng Panginoon, no? Nagtagpuan ng Panginoon. Doon sila sa, nag-ihaw-ihaw sila doon sa tabi ng dagat, no? Kasi si Simon Peter ay maraming isda na nahuli. Tingnan natin sa verse 11. Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, 153. And all these were so many, yet was not the net broken. Amen. Daming huli si Peter. Great fishes. 153. Isipin mo yan, 153 na mga malaking tuna. Ilang kilos siguro yan na tuna? Oo. 100 kilos, 200 kilos. Basta malalaki. Great eh. Pinakamalaki. Imagine, 153 ang huli. Nagsawa sila, nagfellowship sila, kumain ng Panginoon. At pinalala ng Panginoon. Peter, lovest thou me more than this? Peter, mas mahal mo ba ako kaysa malaking tuna na ito? Malaking isda na ito? Malaking pera ito? 153 na malalaking isda. Oo. At nakalimot si Pedro sa Panginoon. Amen. Kasi sinabihan siya ng Panginoon, Peter, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako, Pedro, sa isda na ito? Mahal mo ba ako sa lambat na ito? Mahal mo ba ako kaysa hanap buhay na ito? Mahal mo ba ako sa malaking blessing na ito? Kasi minsan, pag malaki ang blessing, nakalimot tayo sa Panginoon. Hindi na tayo makadalo sa mga meeting katulad nito. Ito ang nangyari kay Simon Peter. And Jesus reminds him his love to the Lord Jesus Christ. And he said 3 times, Simon Peter, lovest thou me more than this? He said unto him, Yes, Lord, thou knowest I love thee. And he said, Feed my lamb. Amen? Mag-soul winning ka. Mag-discipleship ka. Balik ka sa gawain ng Panginoon. Kasi nawala sa gawain si Simon Peter. Amen? Oo. Dahil sa maraming blessing, yan naman ang dahilan lumayo siya sa Panginoon. Kaya he remind him in verse 16, second time. Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said, Yea, Lord, knowest I love thee. He said, Feed my sheep. Amen? Feed my sheep. Amen? Attend ka sa mga kapatiran. Mag-join ka sa kapatiran. Amen? Mag-join ka sa prayer meeting. Balik ka sa simbahan. Feed my sheep. Gawin mo ang dati mong gawain. Amen? And verse 17, And he said unto him, third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? And Peter was grieved when he said him a third time,
And he said unto him, Lord, thou knowest, O lovest all things, thou knowest all, I love thee. And Jesus said, feed my sheep. Feed my sheep. Amen? 3 times ni-remind ng Panginoon si Pedro. Bakit? Kasi madali makalimot si Peter. Amen? 3 beses siya umalis sa gawain ng Panginoon. He denied the Lord Jesus Christ 3 times. Amen? Yung maraming Kristiyano, alis, balik. Amen? God reminds us, lovest thou me more than this. Mas mahal mo ba ako, Pedro, kaysa blessing na binigay ko sa iyo? Amen. Kasi kapatid, minsan kapatid, pag tayo pinagpala ng Diyos, kapatid, nakalimot tayo sa mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Yan ang dahilan. Ang mga binigay na mga bagay, yan ang dahilan na tayo nakalimot sa Diyos. Nawala ang ating pagmamahal sa Panginoon. Nakalimutan natin, kapatid, ang nasa isip natin, ang kanyang binigay. Hindi natin iniisip kung sino ang nagbigay. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng bagay, kapatid. Oo. Ang iniisip natin ang mga bagay na binigay, pero hindi natin iniisip ang nagbigay ng mga bagay na yan na naging hadlang pa para hindi tayo makadalo sa prayer meeting. Kaya nga, labis daw me, mahal mo ba ako sa mga isda na ito? Mahal mo ba ako sa mga blessing na ito? Mahal mo ba ako sa lambat na ito, sa bangka na ito? Mas mahal mo ba ang trabaho mo kaysa akin? Labis daw me more than this. Kaya nga sabi niya, kung mahal mo ako, Pedro, balik ka. No. Iniwan mo ang first love. Thou hast left thy first love. Nawala ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Nakalimot ka sa Panginoon. Amen? Yan ang dahilan, kapatid, kung bakit tayo dumadalo sa prayer meeting. Dahil mahal natin ang Panginoon. Yan lang po. Amen. Hindi sa mayroon kang panalangin, mayroon kang prayer request, may problema ka, may karamdaman ka, kapatid. Nandito tayo, kapatid, may problema ka sa wala. Mahirap ang kalagayan mo, masagana ka. You must be in the house of God because this is the place that we can express our love to God and the brethren. Amen. Ang nakakalungkot, ang pinakakunti na attendance ay prayer meeting, kapatid. No? Na samantala, dapat ito ang pinakamaraming attendance kung ang bawat Kristiyano nagmamahal sa Panginoon, puno ang simbahan every prayer meeting. If we love the Lord, kapatid, because praying together, express our love to God. Amen. Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Pero wala sa puso, kapatid. Minamahal natin ang Panginoon. Nasa nguso lang, pero hindi sa puso. Dapat sa puso natin mahalin ang Panginoon. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Sa puso. Not by lips. Oo. Not by lips. Oo. Di bali, wala ako sa prayer meeting, mahal ko naman ang Panginoon. Hindi pwede, kapatid. Pag mahal mo ang Panginoon, you must be in prayer meeting. You give importance our God to show our love to Him. Because God shows also His love to us. Yan lang po ang dahilan kung bakit malaga ang prayer meeting. Amen? Mabilis ang oras, kapatid. No? Number two na. Bilisan ko lang. No? Number 2 in verse 7. Acts chapter 3 verse 7. Sabi diyan. And he took him by night. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Ano makita natin, kapatid? Dito. Sabi ng Biblia. Lifted him up. Amen. Praying together. Kaya mahalaga ang prayer meeting. We are praying together because we lift up one another.
we lift up one another. Amen. Yung lumpo, bagsak. Hindi makatayo. Pero salamat, may isang kapatid, si Peter andyan, hinawakan ang kanyang kamay. He lifted up. At nagkaroon, na-encourage, nagkaroon ng kalakasan, nagkaroon ng kagalingan, kapatid. Kaya mahalaga ang prayer meeting because we are lifting one another. Amen. Tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Kaya may prayer meeting, kapatid. Hindi lang tayo may prayer request, but we lift up one another. Amen. We lift up another. Brethren have burden. Amen. Tayo nandito para magtulungan. No, sa isa't isa. Ito ang lumpo, may mabigat na problema. Hindi makalakad, kapatid. At nandoon siya sa templo, kapatid. Ngunit salamat, nandyan si Peter, andyan, na tumulong sa kanya, iangat, nakatayo, kapatid, na ang taong itong lumpo ay wala ng pag-asa. Pero salamat, may mga kapatid na nag-encourage sa kanya to lift up. Itaas siya, itayo siya, nagkaroon siya ng kalakasan, nakabalik sa gawain ng Panginoon. Nagkaroon siya ng revival, kapatid. Kaya malaga ang prayer meeting, kapatid. Amen? Kasi dito, nagtutulungan ang bawat isa. Tinutulungan natin, nakita natin, hinawakan nila ang kanang kamay. Tinaas, tinayo, lift up, itinindig hanggang makatayo, hanggang makalakad, hanggang yan na, tumalon na ang saya. Amen? Nagkaroon ng sigla, nagkaroon ng kalakasan. Amen? Na dating discouraged, kapatid. Oo. Discouraged. Amen? Hindi siya makalakad. Ang problema niya, paa. May problema sa paa. Hindi niya may tayo, hindi niya may galaw, kapatid. Yan po ang problema ng lumpo. Pero tayo, kapatid, sapatos lang ang problema natin, hindi ka na atin sa simbahan. Amen? Itong lumpo, may problema sa paa. Hindi makasuot ng magandang sapatos sa katulad nating kapatid. Pero nandoon sa templo araw-araw, kapatid. Walang pag-asa, pero salamat may tumulong sa kanya. Nandyan si Peter, andyan. He lift up. Amen? He stood. Nakatayo, nagkaroon ng kalakasan. Kaya nandito tayo sa simbahan, kapatid. Ang presensya mo, kapatid, ay blessing na. Amen. Nakaka-encourage na, kapatid. No? Ganon ang magagawa ng praying together in the temple. We lift up one another burden. Amen. Kailangan natin ang isa't isa. Amen. No man is an island, sabi ng quotation. Hindi natin kaya mag-isa. We need to pray one another. We need to lift up one another. Kailangan natin ang isa't isa. Amen. Hindi natin kailangan mag-isolate, mag-isa. Kailangan natin ang mga kapatiran, kapatid. Kailangan natin ang isa't isa. Amen. Tingnan natin sa Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4. Yun. Go, lasot na. Ecclesiastes chapter 4 verse 10. Verse 9. Verse 9, verse 9 muna. Ecclesiastes 4 verse 9, two are better than one because they have good reward for their labor. Amen? Makita natin, kapatid. Mahalaga yung isa't isa. Okay, nag-iisa ka, pero mas maganda
dalawa. Sabi ng Biblia. Sabi ni Solomon, two are better than one. Amen. Two are better than one. They have good reward for their labor. Amen. Ang mabigat, maging magaan kung dalawa. Pag ikaw lang mag-isa, mabigat. Pero pag dalawa, medyo magaan-gaan. Mabawasan ang bigat. Amen. Ganon ang magagawa ng praying together, sama-sama. May bigat ka ngayon. May problema ka ngayon. Dahil praying one another, naging magaan ang iyong pakiramdam. Amen? Naging magaan ang iyong problema, kapatid. No? Kaya uuwi ka, kapatid. No? Kaya yung mabigat, kahit isang bagay buhatin mo mabigat, pero pag dalawa, medyo maging magaan. Malaking bawas. Amen. Kaya yan ang word na praying together is lifting one another burden. Amen. May mabigat kang problema, may mabigat kang dalahin, may mabigat kang pagsubok. Amen. Ay kung sama-sama tayong manalangin, tulungan ka sa panalangin, hindi lang isa, dalawa, tatlo, lahat tayo manalangin. Malaking kagaanan, kapatid. No. Uuwi ka, magaan, at mayroon kang kapayapaan. No. Kahit may problema ka, kapatid. No. Kaya mahirap, nag-iisa ka. Kaya nga sabi ni Solomon, two is better than one. Amen? Kasi pag nag-isa ka, papasok ka sa kwarto, kukulong ka doon, paglabas mo, hindi ka na makasuklay. Amen? Discouraged ka na. Amen? Wala ka nang ganang magugas ng pinggan. Wala ka nang ganang maglinis ng bahay. Bakit? Nag-iisa ka lang. Na-depress ka. Amen? Kaya may simbahan. Sabi niya sa verse 10, for if they fall, the one lift up his fellow. Lift up. Maganda, may simbahan ka. Amen? May nag-abaangat, tumutulong sa'yo. Lift up. Pag bumagsak ka, may nagle-lift up sa'yo. May nag-aalalay sa'yo. Amen? Sabi dito, but woe to him that is alone when he falleth, he hath not another help him up. Woe. Pag sinabing woe, kawawa kung mag-iisa ka lang. Wala ka sa prayer meeting, nag-iisa ka lang. No? Pag may problema ka, ayun, woe. Sabi diyan, walang tutulong sa'yo. Kaya nandito tayo to help one another in prayer, kapatid. No? Mayroong mag-encourage sa atin. You are down, you are discouraged, you are disappointed. No? Parang gusto mo nang sumuko. Pero salamat, may prayer meeting. Mayroong nag-encourage sa atin. No? Kaya kapatid, dapat kapatid, sa panahon ng mga pagsubok, may problema, huwag kang bumitaw. Huwag kang bumitiw sa simbahan, sa templo ng Panginoon. Ang lumpo, hindi bumitiw sa simbahan. Amen? Araw-araw sa simbahan, hindi nagsasawa sa simbahan. Kahit walang service, nasa simbahan. Kahit walang prayer meeting, nasa simbahan. Kapatid. No? Kaya kapatid, anong makita natin? Kaya makita natin, verse 11. Pag nag-iisa ka, walang magpalakas sa atin. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? Amen? Magpalakasan tayo dahil sa isa't isa. Parang baga. No? Parang baga yan. Ano? Na ang baga, pag iniwalay-walay mo, mamamatay ang apoy. Ganon din tayo, kapatid. Pag tayo nahiwalay, hindi tayo sama-sama na. Kapatid, lalo na sa panalangin. No, mawala ang init at sigla, kapatid.
madidiscourage ka, madidepress ka, kapatid. Kung wala kang kausap, isang araw ang kausap mo, sarili mo na. Amen, yan na nakalungkot. Amen, nagsasalamin ka, kausap mo na sarili mo. Amen. Kaya mabigat na problema, yung depression. You are alone. Walang nagpapalakas sa'yo. Walang nag-encourage sa'yo. Walang nakakausap sa'yo, kapatid. Amen? Kaya maraming ngayon nagsisuicide. Bakit? Nag-iisa lang sila. Wala silang masabihan. No, mayroong isang nursing student tumalon sa ilog na matay because of her depression, kapatid. Oo. Kaya malaga may simbahan ka. Kahit depressed ka na, mayroon ka ng anxiety, sama-sama na, may mga worries ka, pero ang malaga, may simbahan ka, we lift up one another in the church. Kaya may prayer meeting, we warm one another. Amen? Kaya kapatid, no? Kaya nga makita natin, malaga, sama-sama. Matiyan sa verse 12, and if one prevail against him, two shall withstand. Amen? Makatayo ka pag mayroong kasama ka. Mayroong magtataas sa'yo. May mag-encourage sa'yo. At higit sa lahat, threefold cord is not quickly broken. Amen? Threefold cord. Amen? Not easily broken. Amen? Not easily broken. Ano makita natin dito, kapatid? Maganda. Okay, nag-iisa ka, pero mahirap. Pag bumagsak ka, magka-problema ka, walang tutulong sa'yo. Pero mas maganda, dalawa kayo, pero higit, sabi rito, three cord is not quickly broken. Yung lubid, cord. Yung lubid, maganda ang lubid, dalawa. Pero pag tatlo, hindi basta-basta maputol. Hindi basta-basta bibigay. Pag tatlo. Ano makita natin? Maganda sama-sama. Amen? Dalawa, tatlo. Amen? Anong sabi ng Matthew 18:20? 2 or 3 gather in my name, I'm in the midst of them. Maganda, no? Kasama na natin, higit sa lahat, ang Panginoon. Di ba, mas matibay, may kapatiran, sama-sama tayo, nanalangin, nag-encourage, at higit sa lahat, kasama natin ang Panginoon. I'm in the midst of them. Ano man ang pagsubok, kapatid, ano man problema, basta sama-sama, at higit sa lahat, nakasama-sama mga kapatiran, sa prayer meeting, sama-sama, higit sa lahat, kasama natin ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya praying, kaya mas lalong maging magaan. Kaya mahalaga ang prayer meeting because we lift up one another. Amen? We lift up one another. Tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa. And number three, praying together gives comfort to one another. Amen? Magbibigay ng comfort. Magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan, at kaaliwan kung tayo sama-sama manalangin. In 1 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians chapter 3, chapter 1. Tungayan natin in 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Blessed be the God, the Father, our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Amen? Kaya praying together gives comfort to one another. Magkaroon ka ng kapanatagan, pagsama-sama tayo sa prayer. No? Kaya nga kapatid, mahalaga ang simbahan, mahalaga ang pagdalo natin sa prayer meeting kasi magkaroon ka ng kaaliwan sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng mga maraming pagsubok, may pinagdaanan ka. Kung dumalo ka sa prayer meeting, makasumpong ka ng kaaliwan, makasumpong ka ng kapayapaan, kapatid. No? Sabi diyan, who comforted us in all tribulation. Ano mang kahirapan, tribulation sa buhay natin, kapatid. No? Tribulation that ye may able to comfort them. Ye may able. Amen? May able to comfort which are in any troubles. Amen? Sa panahon ng troubles, sa panahon ng trials, kapatid. No?
ay makasumpong ka ng comfort sa Panginoon because our God is the God of comfort. Amen? Yan ang Diyos natin. Kahit anong kahirapan, kapatid, huwag ka lang magbitiw sa Panginoon. Huwag mong tigilan, kausapin ang Diyos. Amen. Lagi kang tumingin sa Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. That He may able, may kakayahan ang Diyos to comfort us which are in trouble. Kaya anumang trouble, kapatid, attend ka lang sa prayer meeting. Amen. Makasumpong ka, nandito ang comfort. Ito ang comfort zone, kapatid, sa panahon na ikaw may tribulation sa buhay. Amen. Magkaroon ka ng comfort, kapatid, no? Nandito tayo to comfort one another, to care one another, kapatid, to have concern one another. Pag may problema ka, kapatid, maramdaman mo ang tapik ni kapatid. Keep on lang, brother. Keep on lang, sister. I'm praying for you. Amen? May kasama ka. Oo. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng problema, may kasama ka. May mga kapatid na nalangin sa iyo. What encouragement na sasabihin niya, praying for you, kapatid. Amen? Kaya yan po, comfort. Kaya prayer meeting is important. Praying together, kapatid, gives comfort to one another. Magkaroon tayo ng kaaliwan, magkaroon tayo ng kagaanan, magkaroon tayo ng kapayapaan, kapatid. Sa gitna ng mga pagsubok, kapatid, nandito ka sa church to comfort you. Mag-comfort ka. Amen? Naging blessing ka sa iba. Amen? Maybe na-solve na ang problema mo, maging blessing ka sa mga kapatiran na may problema. Amen? Makakomfort ka sa iba na sa ngayon mayroong tribulation. Hayaan mo, kapatid, nalampasan ko yan, ganyan din ang problema ko, nakalampas din ako, kapatid. Magpatuloy ka lang, kapatid, ipag-pray kita, isang araw makalampas ka rin. Sabi ng Biblia, it came to pass. Amen? Kaya, kapatid, no? Ang sabi diyan, and our hope steadfast, knowing that is partakers of suffering, you shall be also of consolation. Our hope. Amen? Magkaroon ka ng pag-asa. Amen? Magkaroon ka ng kapayapaan. Magkaroon ka ng kapanatagan. No? Magkaroon ka ng kagaanan. Magkaroon ka ng kaaliwan. Pag nandito ka sa simbahan. Amen? And you will go home comfort. You will go home comfort. Makapahinga ka. Magkaroon ka ng kapahingahan. Ito ang panahon na magkaroon ka ng kapahingahan. Kaya ang Panginoon nag-anyaya sa atin. Ang sabi niya, Matthew 11:28, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Amen? I will give you rest. Amen? Bibigyan ka ng kapahingahan. Sa kabigatan natin, kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Take my yoke upon you. Amen? And learn of me. I'm meek and lowly in heart. Amen? Kasama natin ang Diyos, kapatid. Ano mang bigat, oo, kasama natin ang Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Thou art with me, sabi ng Biblia. Though I walk in the shadow and the valley of death, I will fear no evil because thou art with me. Kasama natin ang Panginoon. Matthew 28:20, I am with you always unto the end of the world. Sasamahan ka ng Panginoon hanggang katapusan. May problema ka, sasamahan ka ng Panginoon hanggang kamatayan. Kasama ka ng Panginoon. Samahan ka ng Panginoon. Amen? Kaya malaga ang praying together. It gives comfort to one another. And lastly, praying together, commit healing. Magkaroon ka ng kagalingan. Amen? Magkaroon ka ng kagalingan sa lahat ng iyong karamdaman sa iyong lahat ng karamdaman. Amen? Tingnan natin ang lalaking ito.
Anong karamdaman ng laking ito? Lumpo. Wala ng kagalingan, kapatid. Wala ng pag-asa na makalakad siya, kapatid, yung lumpo na ito. Sa Acts chapter 3. Pero dahil nandoon siya palagi sa templo, kapatid, nagkaroon siya ng kagalingan, kapatid. Kaya nga, praying together in the temple, we commit healing spiritually, emotionally, physically, mentally, financially. You commit healing, kapatid. Biro mo yan. Nagkaroon siya ng healing. Amen? Anong problema niya? Physically, spiritually, wala siya sa Panginoon. Pero nagkaroon siya ng kagalingan. Alam mo ba, ang karamdaman, no? Maybe ito, ang lalaking ito, mahirap ito, nagpapalimos. Wala siyang kakayahan mag-ospital, kahit sa public, kahit sa private, kapatid, no? Kahit sa public, nahirap din. Kahit libre, nahirap din. Eh lalo na sa private, hindi ka papansinin. Amen? Kaya, instead na siya magpa-ospital, magpa-doktor, anong pinuntahan niya? Pumunta siya sa templo, kapatid. Nung siya ay sa templo, nagkaroon siya ng kagalingan. Amen? Kaya kapatid, ano man ang sakit natin, kapatid, punta ka lang sa templo ng Diyos, manalangin, praying together. You commit healing. All kinds of diseases. Amen? No? Sabi nga ng doktor, ang sakit natin ay hindi lang physical. No? Ayon sa doktor, ang sakit, una, spiritual. Pangalawa, mental, emotional, physical, financial. Yan po. Ang financial, yan po ay sakit din. Sakit ng bulsa. Amen? Pero lahat yan, pagalingin ng Panginoon. Pag nandito ka palagi sa templo. Amen? Spiritual. Amen? Kasi kung wala ka sa prayer meeting, wala ka sa service, may problema ka, spiritual. Eh sabi ng Panginoon, unahin mo ang Diyos, unahin mo ang spiritual, at ang lahat ng mga bagay, idadagdag ko. Ay lagi mo huli ang Diyos. Hindi, may problema ka spiritual. At kasunod niyan, pag may problema ka spiritual, may problema ka sa material, may problema ka sa financial, may problema ka physical, may problema ka sa mental, may problema ka sa emotional. Amen? Emotional problem ka. Oo. Lagi ka lang nag-worry, lagi ka umiiyak. No, nagkaroon ka ng mental problem, kapatid, nade-depress ka. Oo, wala ka na magagawa sa kakaisip lang, isip na isip, hanggang ma-depress ka, disappointed ka, discouraged ka. Oo. Hanggang magkasakit ka, pupunta ka sa doktor, magpa-check up, magpa-laboratory, kapatid, mag-CT scan, lahat na ang gagawin sa'yo, gagastos ka ng malaki. Pagkatapos, sabi ng doktor, wala ka namang sakit. Kasi ang sakit natin, kapatid, ay sakit spiritual. Hindi makita ng doktor ang sagot. Attend ka lang ng prayer meeting. Magkaroon ka ng healing spiritually, healing physically, healing emotionally, healing mentally. Mawala ang iyong pag-iisip, pag-alala ng mga bagay na yan, kapatid. O na ang mga bagay na hindi naman dapat isipin, iniisip mo pag nandito ka sa church, kapatid, you commit healing. All aspect of diseases, you commit healing. Una, spiritual. Kasi ang sakit ng tao, una, spiritual. Pag may spiritual ka, magkaroon ka na ng emotional. Oo. Magkaroon ka na ng mental problem. Lagi ka nag-iisip. Oo. Sunod niyan, physical na. May naramdaman ka na, may bukol-bukol ka na. Oo. Magpa-check up ka na. Lalo kang nag-worry. Oo. Makita natin, kapatid, ang una, pagalingin natin. Pinagaling tayo ng Panginoon. Ang yung lalaking itong lumpo, pinagaling ng una, pinagaling ng Diyos spiritual. Bakit? Oo. Ang sabi ni Peter, silver and gold have I none, but in the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Ang lumpo nakalakad. Nagkaroon ng kagalingan. Amen? Hindi niya na kailangan ng ospital, hindi niya kailangan magpa-check up.
pinagaling na siya ng Panginoon. Di ba mas maganda, kapatid? Di ba mas maganda? Sa simbahan ka na lang pupunta kaysa ospital. Amen. Sa ospital, may bayad. Tinanong ka pa lang, may bayad na. Sinulatan ka, may bayad na. Oo. Pagpasok mo, sabihin sa iyo magbayad. Paglabas mo, may bayad. Lahat may bayad. Oo. May sasakyan ka, nagparking ka doon sa tapat ng ospital, may bayad din. Punta ka sa simbahan, walang bayad. Ipanalangin, gagaling ka, spiritual. Amen? Meron tayong isang kapatid, nanay ng kapatid, nakasakay namin sa jeep. Oo. Sabi ko, saan kayo galing? Saan nang galing nanay mo? Ay, sa kami, pastor, nagpa-dialysis. Oo. Sabi niya, 3 times a week, nagpa-dialysis si nanay. Nagko-commute, nagko-commute sa jeep para mapunta sa doktor, magpa-hospital, magpa-dialysis 3 times a day. Amen. Invite mo sa church, walang panahon. Pero maraming panahon sa hospital. May maraming panahon sa church, sa doktor. Malaking bayad. Magkano ang bayad dialysis every session? 1,000. Kapatid. Pero ayaw niya punta sa simbahan, kapatid. Salamat, nagpa-doktor ka, may gamot ka, no, nagpa-check up ka. Tandaan natin, kapatid, may doktor ka, pero tandaan natin, ano mang gamot, kapatid, ano mang doktor, ano mang resita, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. Kaya, kapatid, mahalaga ang praying together in the church, kapatid, because we commit healing in all aspect of our life, mula spiritual, emotional, mental, kapatid. Kaya, kapatid, yan lang po ang nais ng Panginoon. Amen? Oo. Magkaroon ka ng kagalingan. Ay, isa na lang verse, no? Proverbs 15. Proverbs 15:13. Basahin ko lang konti. Kasi na-overtime na tayo. 15:13. A merry heart maketh cheerful countenance. Amen. Merry heart. Punta ka sa simbahan, praying together, aabit ka, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Maging masaya ka, may ngiti sa labi. Merry heart ka, kapatid. Anumang pagsubok, problema, karamdaman, ngingiti ka, gagaling ka, kapatid. Amen. Ang sabi diyan ng Proverbs 17:22. 17:22. No. A merry heart doeth good like medicine. Amen. Ang medicine natin, kapatid, merry heart, awit ka lang, ligaya ng buhay. Gagaling ka. Amen. Gusto mo doon sa ospital. Amen. Dito, ngiti ka lang, walang bayad. Doon, hindi ka makakiti, magbabayad ka pa. Amen. Bakit hindi ka makakiti? Malaki ang babayaran mo. Amen. Pagkatapos labas. Amen. Hindi lang sakit. Katawan mo, isip mo, sakit at bulsa pag-uwi mo. Yan nga sabi dyan, Proverbs 17:22. Amen. A merry heart doeth good like medicine. Medicine na. Walang bayad. Amen. Sa simbahan ka lang, medicine na. But broken spirit, drieth the bones. Amen. Drieth the bones. Oo. Dry. Dry ka. Amen. Magkasakit ka kung dry ka spiritually, dry physically, dry lahat, kapatid, dry ka. Financially, kasama na rin. Amen. Kaya kailangan lang talaga prayer meeting together. Amen. Yan po ang kailangan natin, kapatid. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Ano una kanina? Nakalimutan ko na. Yan. Praying together is important because praying together shows our love to God. Mahal natin ang Panginoon. Kaya nandito ka sa prayer meeting. And we love the brethren. Pangalawa, we lift up one another. Nagpapalakasan tayo sa isa. Amen. Gives comfort to one another. Magkaroon ka ng kapanatagan, kapayapaan. Sa bawat isa and commit healing spiritually, emotionally, mentally, financially, physically, kapatid, in all aspect of your sickness and diseases, kapatid.
Prayer lang pala ang kailangan, kapatid. Just what we need. That's the reason why prayer meeting is very important. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, mga panasila, thank you, God, for our prayer meeting tonight, O God. Thank you for your word, O God. Thank you for revival ngayong gabi, O Diyos. Kaya bang tinutugtog ay panyaya, if you are revived in our prayer life tonight, O God, that the prayer meeting is essential to every believer because